Magandang hapon, mga apo at mga anak. Guys. Apat lang sila din ngayon dito kasi isang wala. Sa tatlong lalaki, buo, saka isa lang babae. Itong ginawa natin ngayon, napakaganda. Kasi yung pumunta kami doon sa lamay ni Brother Will, hindi na niya marinig yung mga sinasalita doon sa mga buhay. Yan sinasabi na luksang parangal. Hindi naman luksang parangal yan kasi hindi naman karinig eh. Kami ngayon, tuwang-tuwa kami sa libing kasi narinig namin. Sana pati mga apo mayroon din magsalita, di ba? Ngayon, gusto nyo marinig na ang aming istorya sa buhay namin bilang 59 years na kasal. Gusto ko si Gian magtanong sa akin para masagot ko. Yung kaya ko lang, Jay. Sige tayo. Una pong question, paano po kayo unang Ayan. Yay! Simula na ako siguro nag-aral. Magkakilala na kami pero hindi pa ko pansin niya. Kasi doon sa amin, yung bahay nila sa tabi ng school. Ngayon, tumutulong ako sa tatay niya pagpanday. Ako taga-hila para bumaga yung bakal, para pukpukin. Kaya hindi pa kami magkilala masyado nung, pero magkaibigan na kami na kasi lagi magkita eh. Kasama sa simbahan. Hanggang nagdalaga siya. Dalaga rin yung kapatid ko. Sama-sama sila sa bahay. Doon natutulog, pero hindi kami nagtatabi. Kasi kaibigan lang sa kapatid ko eh. Gumagawa sila ng suman. Katapos, pag naluto, gigisingin ako ni Tay kasi maraming mga binata akyat doon. Bilhin lahat ng kanilang yung suman. Kakain ako sama-sama pagkain, pero hindi pa kami talagang magkilala na. Pero hindi pa ako nanligaw niya kasi bata pa rin ako eh. Matanda sa akin yan. Diyon kami nagkakilala sa magsama-sama sa simbahan hanggang lumaki. Sunod na tanong. Wow. At tayo, gusto naming malaman saang church po kayo kinasal? Ang simbahan na kinasalan namin mula sa amin lugar, 3 kilometro. Yun ang nilalakad namin tuwing linggo sa umaga at saka tapos pagsimba, 3 kilometro. 3 kilometro yan, linggo-linggo kasi wala pang simbahan sa Yan ang San Joaquin UCCP Church. San Joaquin UCCP Church. Tatlo. Sino ang pastor po na nagkasal sa inyo? Si Living, gusto mong alaala mo pa? Quiz pala to. Tanungin mo si nanay. Ako na lang magsabi. Ang nagkakasal sa amin si Alipusa, taga Katarman. Yan ang Pastor Alipusa. Wala na ibang tanong. Meron pa tayo. Magbigay ng isang pinaka-memorable na event. Ayun, may Saan kayo niya? Yang, na yan, doon pagsimba yan. Kasi sama-sama din siya sa aking kapatid na si Yolanda. Hindi pa kayo niyan, Tay? Hindi pa ako nanligaw dyan. Eh. Nagkaibigan pa lang. Kaibigan pa lang yan. Kaya pala malayo. Yan na. Sagutin ko na yan ha. Yung ulitin mo. Pinaka-memorable na event sa buhay niyo mag-asawa po sa loob ng 59 years. Yung 59 years ang namin pagkatapos na kasal. Linggo yun. Kasi ngayon, Merkulis ang 21. 1966. Linggo yun. Kasal kami ngayon na linggo. Ang daming
Dami mga bisita, buong bangat barangay. Buong barangay. Ang masakit noon, kaya wala kaming honeymoon. Kasi kinabukasan, umalis kami papuntang isla. Kasi ako, kasama ko sa Basnig. Isang linggo, hindi kami nagkita. Ang nangyari doon, nasira ang makina ng aming Basnig. Nakauwi kami. Ang sabi nga ng kaibigan ko, swerte ka Glenn, nakauwi na tayo. Makita na kayo si Libing. Ano ba naman? Dahil hindi pa naayos yung makina, ang plano ng lolo nito, Glenn, maaga pa, mga bata pa kayo, may lupa yung sila Libing. Pero yung lupa nila Libing, galing din sa amin. Kasi may kalabaw sila na turo, pinagpalit ng tatay ko, ang lupa namin sa turo ng kalabaw nila kasi malakas. Ang ginawa ng plano ng lolo ni Libing ganito. Magsaka kayo doon sa lupa ng nila nanong at sa pinang. Magtanim kayo ng kamuting kahoy at makalaga kayo ng baboy. Yan ang ginawa namin. Akyat kayo sa mundo, kung dabaon kami ng bigas, saka yung budo na maalat na panghalo sa gulay. Ang ginawa nito, wala pa man kaming doon, may mga gabi doon na dating tinaniman kasi nila si Mansanta. Inano nito yung mga puno, marami siya nakuha ng mga yung mga lamang ugat na yung butig. Yan ang pagkain naman. Tsaka mayroon kaming napakahirap ang kalagayan ng namin, honeymoon, sa bundok. Dahil yung kubo namin, ang atip nun, yung katawan ng saging, yung upak ang tawag ng sa Bisaya. Pagdating ng 3 linggo, palit na naman. Kasi matutuyo yan eh. Pero hindi talaga tumutulo ang tubig. Dahil may patihaya, may pataw, may patiyang pataw. Hanggang doon sa may mga tanim na kami. Naisip ko na baka maubos yung pantalon ko dito. Hindi pa kami nakabenta ng yung mga tinanim ko. Pero may mga laman na, kamote, may mga may mga... Ngayon naisip ko, iwan ka muna dito dahil punta mo sa Biriato, sasama naman ako sa Pangisda, Basnig. Yan, pumupunta yun sa bundok, silang isa. Buntis na siya kay Glevi. Buntis na, siya mag-isa lang doon punta sa matapang yan eh. Oo, matapang yan. Alam naman niya, matapang. Matapang yan. Siya lang mag-isa doon. Kaya lang, paggabi na, hindi siya matulog doon sa kubo namin. Pupunta siya doon nagkaroon din sa amin na doon din ang nirahan. Oh. Yan ang kasaysayan namin na yung hindi na namin maranasan hanggang ngayon. Delikado baga magkapirahe tayo nito. Sayang yung vlog. Tay, huli pong tanong, paano nyo napanatiling matatag ang pagmamahalan sa loob ng 59 years? Alam nyo, yung naging matatag, hindi yung basta-basta sa isang sandali lang. Naging matatag kami dahil sa legacy ng tatay ko na iniwan sa amin, yung pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya yung magsama, hindi abot ng ganyan 59. Hindi abot ng ganyan. Kaya napakatindi yung legacy na hindi man kayamanan na iniwan sa amin. Sa bagay, mayroon man kayamanan ng kaunti. Nakapagtim man kami na kaunti din.
Pero ang magandang legacy, yung pamana sa amin ng aming magulang, tatay namin. Yung pananampalataya. Alam mo, Tito Binyo, kasi doon yan, nakatira din yan, iniwan namin doon sa Samar. Kaya alam niya, ang legacy ng tatay ko, hanggang ngayon, mawala man kami sa mundong ito, ito ang legacy na iwan namin sa inyo, pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil ano man mangyari sa buhay natin, kung mayroon tayo pananampalataya sa Diyos, mayroon tayong matatag na na kapitan. Yung sinabi na solid rock, si Jesus Christ yun. Kung ang ating buhay ay nakakapit doon sa solid rock, hindi tayo matinag. Ano man mangyari sa ating buhay, mga pagsubok, hindi tayo matinag kasi nakaangkla doon sa solid rock ang ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang mga guys. Magandang hapon po. Bonus daw tayo question. Mayroon pa na pala dagdag na tanong. Bakit wala po kayong Siguro wala pa. Pero mayroon kami litrato. Dami kaming kuha. Doon sa ninang namin, patay na ngayon. Aywan ko kung sa mga anak niya kung naiwan. Pero may mga litrato kami. Sa Silving, meron daw siya sagot. Share. may color friend? Tayo. Kaya naka-vlog yan. Alam naman ninyo, ganito na talaga ang buhay natin. Ako na nga, sasagutin ko yung tanong. Bakit wala kami? Marami kaming litrato. Kung pumunta kami dito sa Maynila, dala-dala ko itong litrato ko. Inagay ko dito sa bag ko. Ngayon, nung napunta kami dyan sa market ng Quiapo, Central Market. Yung bag ko, bukas lang. Yung parang buli na bag. Linagay ko lang doon. Kasama, may pera nga linagay ako doon nga. Ang pera ni, sino ba yung dalaga nga, nakatira sa amin. Nakita yung pera na yun. Pati litrato, dinukot yun. Pati litrato namin sa kasal. Kung hindi nawala yun, siguro tuwang-tuwa kayo. Dahil bata pa kami noong nagsama si tatay mo. Talagang napakatindi talaga. Kasi mga bata pa, dapat mga bata pa talagang kunting diferensya sa bahay. Wala kang kakainin. Tapos wala kayong pera kasi wala naman siyang permanente na buhay. Pero napagtagumpayan namin at nakita naman ngayong naranasan namin na hirap ni tatay nung kami bata pa man sa. Biro mo pumunta siya sa nag-share na tuloy ako. Okay lang? Yearly lang naman yung anniversary. Kasi nung pumunta ka, doon kami sa bundok, sabi nga niya, talagang nawalaan talaga siya ng pantalon. Kasi sa bundok, tanim kami, sige tanim, walang pera. Ngayon, ang pantalon niya, puro nasira dito ang puwet. Kaya, kasi kaya iniwan niya ako dahil sabi niya matapang. Dahil ang katapangan ko noon, dahil may Panginoon ako. Talagang yung puso ko, laging inidaan ko ang isip ko sa Panginoon. Dahil bata pa ako, talagang ako'y naglilingkod na sa Panginoon at talagang lagi ako sa church noon. May mga DDBS. Talagang doon ako. Kaya inkwento ko noon sa inyo. Lahat na may DDBS sa baryo. Kami ang mama ko. Doon sa bundok kami. Nung nalaman ko nga may DDBS 2 weeks. 2 weeks lang ang pag-aaral. 1 linggo ako nga hindi naka-attend. 1 linggo na lang ako naka-attend. Sabi ko, ma, punta ako sa baryo doon sa Binale, sa Baybay, kasi mag-aral ako ng DBBS. Pero dahil hindi ko pa magalaki yung sarili ko, nga ako talagang sincere ako salita ng Diyos. Nagbabasa ako sa Bible noon, grade 6 pa lang ako.
mga, hindi 10 years old pa lang ako. Kahit ako, nung 1 linggo na lang nag-aral ako sa DBS, doon talagang, nung pag-graduate, kasi may graduate yun, meron kayong mga, di ba, naranasan yung tuturo, mayroon mga ribbon, mayroon yung honor, may award, may first honor, may second honor. Pero doon ko nakita nga talagang kahit 2 linggo lang ang pag-aral ko, may award pa rin, nakasigan honor pa rin ako. Kasi pinadiklim ako ng summary ako ng yung summary na talagang memorize ko. Kaya nagtaka ako hindi, malaki yung Turi sa Babil. Yung Turi sa Babil nga, di ba, binat sa kaya ni Kuan. Yung inanon niya yung Kuan, langit, pinana niya ang Diyos. Kaya nagtako, talagang doon ko yung bata pa ako, talagang inano ko sa Panginoon. Kasi nung bata pa ako, dahil ang mama ko at saka tatay ko, kahit ang tatay ko lasinggo, pero mahal niya ang mama ko. Dahil si Babay lasinggo, si mama laging galit kay Babay. Babay ang tawag ko sa tatay ko. Kaya sabi ko, ayaw kong mag-asawa na hindi Kristiyano. Kaya i-share ko sa inyo ngayon bakit nakapag-asawa ako ng Kristiyano. Si Lily, wala naman siyang tapos. Wala siyang pinag-aralan. Wala naman siyang trabaho nun. Pero may nagligaw sa akin na teacher, 2. Tapos na sila, talagang gusto talaga niya. Pero hindi ko talaga hinaharap sila. Kasi hindi sila mga Kristiyano. Yun ang pinanindigan ko nga, ayaw kong mag-asawa na hindi Kristiyano. Kaya huwag kayong magalit sa akin kasi naaano ko sa inyo nga, hindi mga Kristiyano. Kasi naranasan ko sa buhay nga hindi Kristiyano ang pamilya pagka hindi kayo parehas. Hindi naman lahat yun nga hindi parehas. Hindi mo. Ang halaga, ikaw mismo, panindigan mo ang pagka-Kristiyano mong anak-anak ng Diyos. Dahil hindi ko pa alam noon na pagtanggapin si Kristo kaysa si UCCP, wala man ganon na pagpatanggap. Kaya lang, talagang nagbabasa ako ng Bible, talagang isip ko at sa puso na mayroon Panginoon. Kaya doon, sabi ko, kahit 2 teacher nagligaw sa akin, hindi ko gusto sila. May mga itsura, may college na Christ di King Calbayong nagligaw sa akin. Sama-sama pa sa akin pag mayroon kaming okay, sasama-sama pa siya na. Pero iniiwasan ko talaga kasi hindi siya Kristiyano. Mayroon isang lalaki na nag-aral ng yung sa aeroplano na nag-aral. Piloto na. Pilot. Mayaman sila, alam nila din yung taga-Malahog. Talagang mayaman talaga sila. Sabi ko, inano ako nila sa parte. Pero, binabasi, hindi, ayaw ko sa inyo. Sabi ko, ang ginawa nila, ang nag-birthday noon, yun ang nag-ano sa akin. Pagbigyan mo naman ako dahil ako ang celebrant. Ang ginawa nila, usapan pala nila lahat para mapunta. Inisa-isang, ikaw naman. Pagkatapos niya sandali, ikaw naman. Pinag-agkasapasa ako hanggang sa napunta ako doon sa pilot na yun. Pero hindi ko pa rin gusto. Inano ko pa rin. Kasi alam ko, bagamat si Lily hindi may takot siya sa Diyos. Kasi kahit kami naghirap, dahil may Panginoon kami, talagang inano ko talaga si Lily na sa buhay namin. Nakita naman nyo, kahit wala kami noon mga damit, at simba ako, 3 lang ang damit ko. Palit-palit ko lang yan. Hindi ko kailangan yun basta malakapaglingkod ako sa Panginoon. Kaya kung hindi, yun inano ko sa inyo, kung kami hindi siguro ganyan, hindi ko alam ang buhay mo ngayon. Kaya ako nagpasalamat sa Panginoon dahil binigay niya. Kasi minsan umiiyak ako, sabi ko salamat Panginoon dahil
Hindi kami mayaman, pero mayaman kami sa salita ng Diyos na pangawakan namin nga hindi man kami perpekto. Pero ito'y namana sa aking buong sambahayan. Ito lagi ang andyan si Jay, manalangin kami. Buong sambahayan. Pinapanalangin ko, pinapasalamatan ko, Panginoon, dahil nakilala niyo ang Diyos. Dahil sa hindi kami nagsikap sa sikap, kundi nakita ng Panginoon. Siguro yung puso namin na malapit sa Kanya. Yun ang ating tanong. Amen. Nakita naman natin yung sinabing katatagan ng pamilya, pagiging matatagal na pamilya. Siyempre sa mag-asawa, meron talagang mga panahon na hindi puro sweetness. No? Meron din mga panahon na pag-aaway. Hindi naman yung nawawala kinakatay. Amen ba dyan? Ito dalawa. Ewan ko lang kung matatandaan pa ninyo. No? Si tatay noon. Unang dating namin sa bukid. Ito yung unang-unang beses ko na nakitang hindi sila okay. Pero sa amin kasi, kami magkakapatid, alam namin na nag-aaway sila. Hindi dahil sa nagsisigawan sila o nagpapatulan ng gamit. Hindi ganun. Alam namin na nag-aaway sila dahil hindi sila nagkikibuan. Ganun lang sila pag wala silang pagkakaintindihan. Tahimik, kahit magkaharap sa pagkain, kahit sama-sama kami kumain. Hindi lang sila nagkikibuan. Hindi namin naranasan yung nagsisigawan sila. Yun lang yung nakita. Oo. Ako lang nag-prepare. Hindi ko lang alam na natatanda ni tatay yung nasa bukid. Ito yung unang-unang nakita ko na nag-away sila na nag-asabalutan si nanay. Natatandaan mo yun, Nay? Ay, hindi. Parang umalis ka noon ng bahay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nagkasagutan ba? Parang ang feeling ko, aalis si nanay nung time na yun. Hindi ko lang alam. May panahon ba na gano'n? Hindi ko alam kung tama o mali yun. Umuwi naman siya eh. Umuwi naman. Umuwi. Gano'n din alam ko. Doon sa pinalagad na. Maliit pa ako. Sa Santos. Natulog kami sa pero ang ganda ng lugar. Ewan ko, Next-vacation lang kayo. Pwede ko pinapalitapan. basta ako, kasama ko si nanay. Pero hindi ko alam kung anong dito. So, siguro naman, sa lahat naman ng, kumbaga sa isang, kahit sa community, kahit sa lugar na mayroong grupo, meron din talagang pagkakataon na hindi nagkakaunawaan. Doon may kunting mga bagay-bagay na kasama yun sa pagsasama, no? Para matest yung pagsasama ng bawat isa, di ba? Siyempre, hindi kayo magkaparehas ng karakter eh, tapos pinagsama kayo ng Panginoon. Di ba? Pero talagang ang blessing doon ay yung meron kayong isang pananampalataya. Yun ang nagbibigay ng katatagan. Yun naman yung naging ingredient sa kanilang pagsasama. Kaya umabot sila ng 59 years. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa mga pasasalamat. Wala namang tanong. Kanta si Krisa. Ang tanong. Si Krisa, pakantayin natin. Si Krisa may tanong sa pamamagitan ng awit. sayang naman yung ating, yung okasyon natin na wala ka naman sa Krisa. May tanong daw si Ate Krisa. Tita Krisa, hi! Hi everyone! Meron pala tayo long distance. Video call. Hi everyone, how are you over there? Hindi kita mo kamo. Your question please. Makinig lang ako dito. Kala ko may tanong ka. Wala. Wala? Parang naghanda ka din dyan. Nagigising lang. Pagkatapos lang ng storytelling namin. Nakinig na ako. Okay, so makinig ka kasi mayroong mensahe dito sa pamamagitan ng awit. Special number. Ganun talaga impromptu.
Ganun na ang gusto ngayon, impromptu. Ha? O sige, dito. Yun naman yung special number mo. Oo, na talagang biglaan na. Kasi alam mo na namin na wala kang sakit sa puso. Kanya kanta, mag-ano na lang ako, mag-share na lang ako ng kasi ako yung nag-iisang babae lang dun sa bahay. Siyempre, nakita ko talaga yung parang sa akin talaga nakatutok sila nanay yung protective sila sa akin. Pero nung bata ako, hindi ko pa yung maintindihan. Pero nung habang lumalaki ako, siyempre, ganun pa rin yan. Habang lumalaki po ako, magpasalamat sa akin ng nanay kasi nakita ko sa kanila yung kung gaano sila kabuti sa amin, sa akin, sa aming mga may patuloy na. Daming sa aming mga pipinsan. Tapos, ayun din yung nagkwento kanina si Tita Glenna na about sa ngipin. Ako din yung nung bata ko, lagi akong dinadala nila namin sa dentist. Kaya, napapasalamat talaga ako kay nanay kasi ganda ng ngipin ko ngayon. Lagi akong ng mga klase ko na yung ganda ng ngipin mo, gano'n. Ayun, parang Pustiso yan. sa core memory ko kila namin na every time na lagi kasi ako may bugi sa ngipin, tapos lagi nila ako dinadala agad na kay sino ba yun ay? Mildred ba yun? Yung doktora. Mildred. Ayun kaya ayun. Kasi, kapag aalis kami, tapos kakain namin sa Chowking, yan. Yun yung laging, ako lagi yung kasama nila nanay, kaya si kuya, nung bata pa kami. Pahit ka pa rin. Hindi ko alam doon. Ayun. At nagpapasalamat din ako kay nanay kasi, dahil sa kanila, nakilala ko ang Panginoon sa akin. Parang ayun yung naging foundation board. Saka, alam ko naman na lahat tayo, ayun po yung gift na, yung legacy na sinabi ni Tatay na binigay nila sa atin, na maiiwan sa atin kung habang. Kaya, ayan, thank you na, I think you na. Mayroon pa daw si Chris. Madagdag. Una-una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon sa pinag-ibigay niya ng pagkakataon ng makapagsama sa mga pagkakataon. And muling nagpapasalamat ako ng Nathan. Una-una pala sa lahat, happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary na sa 15th anniversary. Ayan, nagpapasalamat ako sa sila Nanay Beng, kila Tatay Glenn. Yung siguro yung one thing din, yung mga paraan na sinabi ni Tatay Glenn na yung legacy na iniiwan nila sa atin is yung pananampalataya. Yung naalala ko nung bata kami kapag may gawain sa bahay. Siyempre kapag mga bata makukulit, pinapakit kami ni Tatay Glenn, sinasabihan kami na panik, ganda sa taas. Pero nung bata ako, hindi ko maintindihan yun kasi naglilikot-likot lang naman ako. Pero ngayon kapag halimbawa may gawain, kung may nakita ako mga makukulit na bata, parang iba na rin yung huwag kayo makulit dito. Kaya, yan yung mga small things na yun na hindi mo maintindihan ng bata. Alam mo ito yung hindi ko rin makakalimutan. Wednesday yun. Doon sa may picnic. Parang hindi ko alam kung anong tawag sa gawain. Pero parang hindi ko alam kung prayer meeting yun. Pero basta lahat nakapatay ng ilaw. Tapos lahat sila nagulungan. Tapos doon ka na rin. Hindi ko parang
ano kung ginagawa nila tayo sa akin. Tapos, lumot kami na dati, tapos pinanalaman din ako na dati. Hindi ko makalimutan yung araw na yun. Pero ngayong malaki na ako, like yung sa, ano rin sa position na yung ando kami apat yung sinusipin sa kasama si Krista. Doon may kabata namin ngayon. Kabata ni Krista. Doon kami lahat, mga bata. Sinasyaran kami ni nanay. Doon niya kami pinatanggap sa Panginoon na natanggapin namin si Jesus bilang tagapagligtas namin. At simula nung yung hindi naman sa pero may napansin talagang pagbabago lalo na sa school na nakapasok ako sa top 10 naman. Grade 5 ako. Tapos nung after ng mga sumunod na mga school year ko, parang bakit may pagbabago na nangyari sa mga natanggap ko yung pero at the same time, nandiyan na yung Panginoon talaga nasa physical. Kasi nandiyan sila natin yung mga talaga sa atin. Pero minsan, tayo lang din yung lumalayo sa Panginoon, kaya nagkakaroon ng consequences sa buhay. Kaya maraming salamat Nanay Beng, Tatay Glenn, sa legacy na iniwan niyo po sa amin yung parang. Nakita ko naman na isang mahalagang recipe sa buhay ng isang kahit sino, yung pananampalataya sa Panginoon. Na-observa naman natin na kapag wala ka talaga, hindi talaga magiging maayos yung pumumuhay. Kaya, ayan, maraming salamat sa Panginoon sa buhay na pinagkaloob nila. Ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin ng ibig at sa buhay na pinagkaloob nila sa atin. Sabi na sa inyo, uso impronto dito rin. Hindi ako magsalita. Uy. Hindi, dagdag lang. Dagdag. Kasi, kasi na nakalan sa yung electro. Si 79. Malawit na to. 29. Kaya ako nagsalita ako kasi Centenarian na daw. hindi natin alam ang buhay natin. Ngayon, nakaabot kami ng 59 years sa aming pag-isang. Kaya, pinapasalamat ko sa Panginoon sa mga sumunod na tao. Kaya, ito ang parang habilin na ito ang ating patuloy natin na ibulaan ang buhay natin sa Panginoon. Buhay pa, di kumain. Kasi yung buhay natin hindi naman masyado na niyak sa Panginoon. Subalit, kasi gusto niya makasama ang Panginoon. Pero nagdadalawang isip pa rin na dalawa ang kasi nais pa na makasama niya ang mga mahal sa buhay, mga kapatiran. Kaya, kung lubutin ng Diyos, nais ko pang makasama ko kayo. Ganun din, iisip ko, hindi daw pa ako gusto ko pang makasama ko kayo. Sa tramway. Gusto naman ng Panginoon na mabuhay pa tayo ng matagal. Wala rin naman tayong karapatan para kunin ang sarili natin buhay. Nagmamadali tayo pala. Lord, handa na ako, pwede mong akong kunin eh. Siyempre, kalooban pa rin ng Panginoon ang susunod. So, hindi naman siguro masama na maipanalangin natin na bigyan tayo ng kalusugan. Ng kalusugan na may panalangin. Kasi, yun ang sinasama nila sa panalangin. Sinasama nila tayo sa mga panalangin. Pag-iingat. Eh, kung gusto nila ng kunin na tayo ng panalangin, hindi na tayo nila isasama sa panalangin. Nagdag ng kalakasan at pag-iingat. Di po ba? So, ang Panginoon pa rin ang nakakaalam ng lahat. Kung anong panahon niya, sa kanya yun. Sa mga kamay niya lamang.
So, i-enjoy natin kung ano yung meron tayo ngayon, ang pinili sa atin ng Panginoon. Yung buhay natin, ano natin, na-enjoy natin yung kalakasin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, isa yun sa atin na sasalaman natin. So, pinasasalamatan natin sa Panginoon. At alam niyo rin naman na on behalf of Sarsilia family, talagang sila nanay ang aming pangbuhan before, maliliit pa yung mga bata. Pag sila niya, punta kayo dito, kahit maliliit lang sa LRT, kahit pa pagtawanan ako dyan sa LRT. Kaya palagi namin na pag-uusapan yun, pag yung nagpupunta kami sa Venezuela na maliliit pa sila na, nasa jeep tayo, siksikan, yung pag binibigay ni nanay yung pamasahe natin, di ba may bayad ang isa, nakaupo, huwag na lang uupo, sa bag na lang para matipid namin yung pamasahe binibigay ni nanay. Yes, talagang malaki pong pasasalamat sa Panginoon na meron tayong mga magulang na nananalangin sa atin. So, yun din yung future dapat ng mga mag-aasawa ka lang na yun ang maiiwan sa atin na sa Panginoon lang ang buhay ng bawat pamilya. Yung pinaka-fondasyon. Amen po. So, parang baka mag-iyakan tayo dito sa celebration, So, meron pa ba? Saan ba yung ating, bago tayo mag-close? Wala na po ba? Yung ating, kakanta tayo ng happy birthday. Yung cake, at saka yung doon, pakilig ko ba? Dito na tayo. Sponsored by. May patay na. Drum. Thank you very much po, kay Tito Bielli. Para sa lahat. At para for everyone. Oh, thank you very much.